Kasi ngayon po, unti-unti kasing nare-reveal, may mga nalalaman tayo na dati hindi naman natin alam. Dahil nga ako sa nagkaroon po ng konting kaguluhan, yung grupo ko ng mga humiwalay. So may mga ano po, may mga bagay-bagay na nababanggit po ang bawat isa. Ano po, ngayon ang tanong, sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Yung mga naririnig ho ba natin ay sapat na para pagbatayan natin, para mag-conclude tayo na siya yun. Ay, teka muna. Dapat po sinusuri po yan. Ano ho? Hindi ko may narinig ho tayo, yun na yung kaagad, hindi po ganun. So sa pagkakataon po ito, susuriin ho natin, sino nga ba ang pinaka-mastermind o kaya promotor dyan po sa pagpapatulpo kay Kuya Bal Santos Matubang. Ano po, yan po ang magiging topic po natin sa ngayon. At gagamit ho tayo ng mga video na lagi nating napapanood at ibabalance ho natin, susuriin ho natin kung yun ay marapat pagbatayan or hindi marapat pagbatayan. Ano, i-apply po natin yung time element. Kasi minsan may mga statement na baka matagal na, baka bago pa. Tingnan ho natin. At minsan general yung magkakasabi, tapos ipaparatang naman natin to sa specific na tao. Kawawa naman ho yung madidiin, baka hindi naman po sila. Ano po. Pero ang importante dito, kasi alam natin na si Bal Santos Matubang ho ay hirap makamove on doon sa pagpapatulpo sa kanya. Ano ho. Kaya ang alamin ho natin, gaya namang sinabi ko po nung mga nakaraan, na huwag nating isisi agad naman, o isisi lang doon sa beneficiary na yun nga ba ang nagpatulpo. Kaya sigurado yan, may nasa likod po nun. So yan po ang susuriin ho natin sa ngayon. Ano? Sana na medyo matumbok natin, o kung hindi man matumbok, as in malapit na malapit po sa mga ipapakita ko po sa inyo paano i-analyze ko yung sitwasyon. Ano ba? Kasi sa amin kasi ang pinagbibintangan talagang iniisip ka agad, yung sponsor daw, di yung Di ba po, dahil nag-umpisa doon sa kay Mang Iking, di ba yung sa live niya may mga binanggit siya na may gustong ipagawa daw si Ma'am Lynn, si AR, na hindi niya raw kayang gawin. Di ba po, nabanggit yun. Para bang ang dating ay sunod-sunuran na lang po sila. May nasa likod. Di ba po? Tapos si Pulang Uod naman, may statement naman na kapirasong ipinarig naman sa atin, may sinasabi naman siya, nabanggit naman yung lalaki, na sponsor. So magsusuri po tayo susuriin ho natin. Kasi ang dami nag-reaction dito yung ni Bopil. Dito lang tayo kumuha po. Ayan, para makuha ho natin. Pagsama-samahin ho natin yung mga idea. Para magkaroon kayo ng malaman natin kung sino ba talaga. Ano ba yun? Sige. Ano ba yun? Yung mga pangyayari? Alam niyo na yan kung ano yung mga nangyari, kaganapan, mga ka-issuehan. So, inamin na ni Red Zane, dalawang sponsor, isa na dito, si Ma'am Annalyn, o si Mama AR, at nabanggit din po dito si Sir Leo D. Ako po? Okay, so dalawa pang nabanggit na pangalan po dito. Bagamat wala pa siyang tinutukoy kung tungkol saan. Yung nasa likod. Anong tinutukoy dyan? Okay po, so itutuloy po natin para siguraduhin po natin na dapat may direction. Hindi yung narinig mo. Tapos hindi naman ganun ang ibig sabihin. Tapos pakakaulugan natin na kung ano-ano. Ituloy natin. Ay may pagpapasihan ng video para hindi ko masabing ako ay gawa-gawang kwento. Salamat sa nagpasa. Malaking bagay na tayo meron ginagamit na video clip bilang basihan. Isurek man tayo po mga kapila, hindi po tayo reuse content or nag-re-upload. Okay? Ito yung pinakamahirap, Bandang huli, kapag gipita na, ito nalaglagan na. Okay. So, traidoran ang nangyayari. Traidoran kayo. Okay, ipagpatuloy nyo yan. Matapos na kayo ay paliparan, ano pa man yan, tapos pag kayo ay naiipit na, ilalaglag na ninyo ang mga nasa likod. Mga tao, meron ba nagsulsol? Sila ba ay nagsulsol? Bakit nyo ginagawa ang lahat ng ito? O ito, Si King ay puri-puri na ngayon ng Kalingap. Na kahit daw ano man ang nangyari, ay nakatulong din ang Kalingap at sobrang pait na ni King na nagmistulang santo. Napaka-behave, napakabait, napakalap. Totoo naman yun. Di ba hapon, nireaksyonan natin? Di ba? Sabi natin yung ni Mang Iking, medyo okay na siya, Tumatanaw ng utang na loob. Tanggap niya na anong naitulong sa kanya ng Kalingap. Di ba? So okay yun, na-reaksyon natin kahapon yan. Tuloy. Umbing ng kanyang boses. Eto guys, bago natin pagkatapos ito, itapit natin. Babalik si King. Ano sa palagay ninyo, marapat pa bang tanggapin? Muli? Hindi. Ako nasasagot. Hindi na ho siya babalik. Kasi Team Guwapa po siya. Team Guwapa hindi siya babalik. At saka sabi naman ni Kuya Bal, yung mga umalis, hindi na pa babalikin. May vlog pa ako dyan. Hindi ko pala na-upload pa. May separate topic pa ako dyan about sa mga umalis na yung pababalikin pa ba o hindi na. So wag niyo pong isipin na babalik po si Mang Iking. Hindi po. Tuloy. Anong muli? Yeah. Anong muli? Okay. Marapat ba tanggapin ni Kuya Bal kung sakaling babalik? Pati si Manas. Okay, dito muna tayo kay Manas. Pinangalanan. Si Ma'am Annalyn daw at Leo D ang nasa likod ng lahat ng mga ka-isyuhan. Okay. Ang tinutukoy niya pala dito, lahat ng ka-isyuhan. So hindi siya specific General sa lahat ng ka-isyuhan, yun daw ang tinutukoy. Okay po, tuloy. Okay, eto na.
hindi tayo hindi matitik down ng ating YouTube channel. Perios. Okay, pakinggan ha. Lalaksan ko muna. Oh, sige. Ngayon laglagan kayo, ha? Okay, reduce noise ko. Nang hindi malagaslas? Oh, sige. Okay na. Okay, pakinggan. Go. Dok, pag-isipan mo muna. Dok, kasi baka umalis na si Ma'am Annalyn. Dok, pag-isipan mo muna mabuti kasi baka umalis na si Ma'am Annalyn. Dok, pag-isipan mo. Okay, ulit. Dok, pag-isipan mo muna, Dok, kasi baka umalis na si Ma'am Annalyn. Mhm. Tayo dyan. Pag-isipan mo muna baka umalis si Ma'am Annalyn. Sino si Ma'am Annalyn? Siya si Ma'am AR, si Tita AR. Pag-isipan mo muna raw baka umalis si Ma'am Annalyn. Ano yun? Ano ang ginagawa ni Doc? Kasi nilaglag ni Doc. Sinabi ni Doc na hindi niya kaya sundin ang kagustuhan ni Ma'am Annalyn. Hindi niya kayang balatan ng kalingap. O, di ba pinagtatan ko? No. Di ba hindi raw niya kaya? Wala ba kayo na hindi kaya ni King na balatan ng kalingap? Hindi raw kaya. Okay, tuloy. Tuloy. Kasi sila ba ang nasa likod natin? Sino ba na sa likod natin? Okay, ha? Pakinggan. Sila ba ang nasa likod natin? Si Boss Leo, saka si Ma'am Annalyn. Paktay tayo! Eto na! Nilaglag na! Nilaglag na! Ito na, nilaglag na. Ano yun? Antayin natin. Okay. Hindi lang si Ma'am Annalyn, eto na! Inamin na! Niresign na sila baga ang nasa likod natin. Si... Eto. Natin. Okay, wait. Kasi sila ba ang nasa likod natin? Si Boss Leo, saka si Ma'am Annalyn. Paktay tayo! Nasa likod pala nila, si Boss Leo at si Ma'am Annalyn. Ito yung pinaka masaklap. Mga big time sponsor, inamin na, na-resign na sila ang nasa likod, sila baga ang nasa likod natin, si Boss Leo at si Ma'am Annalyn. Paano po ito, Ma'am Annalyn? Boss Leo, na kayo po ay pinangalanan na kayo pala ang nasa likod. Gaano ito katotoo? Ha? Okay. So, ang binabanggit po dito, yung dalawang pangalan na binanggit ho, sila ang nasa likod. Okay po, nasa likod. Ganun ba, gusto ko natin liwanagin dito, nasa likod ng ano? Ano po, nasa likod ng ano? Kasi kung halimbawa yan ay general yan para sa lahat, ibig sabihin ba, lahat ng gagawa ng mga ito ay, ang utak ay itong dalawa? Ano po, ang pag-uusapan ba dito ay tungkol sa pagpapatulpo? Di ba, dapat yun po ang liwanagin ho natin, mga kabayan natin. Pero po ako, magpapauna na po ako sa inyo. Bigyan ko ng idea. Kasi kung sakasakali na susundan ko po yung sinasabi ni Bobel dito, na yung lalaki na lang po, si Leo din na lang po, ang iisipin natin, na nilalaglag ni Red Saint. Ano ba? Pagpalagay natin ano? Ako parang hindi ako makapaniwala. Alam niyo kung bakit? Hindi ko alam kung naisip niyo rin po itong naisip ko. Kung ang pagkakabanggit ni Pulang Uod ay ang tipong nilalaglag niya, yung kanyang Boss Leo, ano ho, hindi ako maniniwala. Alam niyo kung bakit? Ano po? Una, alam naman ho natin, malaking naitutulong ho ng sponsor na yan sa kanila. Okay? Yung iba pa po dyan, alam natin ho, ang anak niya po, nagpapaaral niyan, sa pagkakaalam ko, galing din po doon. Ano po? Pangatlo, yung bahay na yan, ang malaking ginastos dyan, galing din po doon. Okay po. So sa tingin ho ba natin, ay nakikinabang ka, malaki ang pakinabang mo sa tao, ilalaglag natin. Ano, naisip niyo po ba yung naisip ko? Sa tingin ho ba natin, ang laki ng pakinabang mo sa isang tao? Ano po? Tapos pagkadating sa mga gipitan, ilalaglag mo siya ng ganun-ganun lang. So parang hindi siya hindi siya tumutugma mga kabayan po natin eh. Para hindi ko naman pinagtatanggol po si Leo D. Kung baga po, pag-aaralan lang po natin dito yung sitwasyon. Kasi apply po natin ng time element ito eh. So ngayon po pupuntahan ho natin yung original niyan. Kung may pinutol or wala. Okay po, tapos isasama na ho natin yung time element. Kailan ho ba sinabi yun? Yun ho ba ay bago, napapanahon, or matagal na? Okay po, di ba? Ganun pag-analyze kasi. Kailangan itansyahin natin kung kailan sinabi. Importante yun eh. Di ba? Pero tingnan po muna natin kung may pinutol dyan, kung may naputol or hindi. Okay po, may pinutol ba? Doon sa pagkakasabi na sila ikaw ang nasa likod natin o behind, nasa behind natin. Parang ganun po ano. So puntan po natin yung original niyan. Okay? Nasusundan niyo ba si Kuya July? Dapat tumaingat tayo eh. Mamaya makapaglabas tayo ng parang mali eh. Fake news eh. So puntahan natin muna ito. Ito. Ito ha. Ito mismo po yung yung video mismo niya ni Pulang Uod. So mag-play tayo ng kapiraso kung pareho yung naririnig natin doon sa ginamit ni Bopil. Kung pareho or hindi. Okay, so i-play natin ha. Ayan. Please, huwag kasing pasensahin sa kabila. Gawin, pag umalis, no, mag-isip kang mabuti.
Sabi niya kay Doc, mag-isip kang mabuti. Okay? Tuloy. Kaya ako, wala naman akong ikaw man ang, ano ba natin, spokesperson. Spokesperson. Pag nabanggit mo ba daw ang dalawa, sila kuya, eh, maalis na si ano, si Annalyn. Okay, pag nabanggit daw si na kuya, ang tinutukoy dyan, si na kuya Val Kalingap Rab, maalis na raw po si AR. Tuloy. Eh, pag-isipan mo mabuti, sila ba ang nasa, Ngayon ko lang ako sabihin. sabihin kapag sa mga ginawa natin. Oh, sabi niya, pag-isipang mabuti kasi sila baga ang nasa likod natin. Okay po, tuloy. Oh, i-release nyo na to. Baka si ano, sino yun, Kalingap Rob Talents. Oh, ano mo na, mag-uwi mo na yung sinabi ko. So naghamon siya, i-release daw. Pero mga viewers ang magsasabi, guys na. Oh, kahit naman wala silang kaalam-alam. Di ba sa iyo nga, di niya alam na may kakagulo na lang kung kailan lang niya nalaman. Okay. So, doon po sa ano po ni Bopil, doon sa narinig natin, halos ano rin po, di ba? Doon sa may part din po na pareho lang nito eh. Okay po. Kasi ayoko mag-conclude, hindi ko kasi natanong si Bopil kung may nag-edit siya doon o hindi. Kasi ako kasi nakatanggap din po ako ng ano niyan eh, ng clips. May nag-send po kasi, may nag-send po eh. So sa palagay ko ho, same lang yun yung natanggap ni Bopil, same lang. So yung natanggap ko ho, nung pinakinggan ko, yun din yun eh. Hindi naman ako nag-edit, hindi naman ako kung ano man ginawa, nag-cut, kung ano man po, wala naman. Okay, so magbalagay na ho natin, kung halimbawa may kinat man na kapiraso, basta ano po, yung kahulugan doon pa rin. Nang sinasabi po ni Pulang Uod, yung dalawa, sila ba ang nasa likod natin? Sila ba ang nasa likod natin? Ano po? Bagamat ako po, ayoko mag-conclude, para tukuyin kung anong specific na na tinutukoy. Nasa likod ng nasa likod ng pagpapatulpo. Hindi naman nabanggit po doon eh. Ano po? Kaya ako po, ayaw kong mag-assume na yung tinutukoy dyan ni Pulang Uod ay about sa patulpo. Alam niyo kung bakit? Dapat alapin po natin kailan ba ito sinabi. Okay po? So pupuntahan po natin kung anong date. Ngayon lang naman yan eh. Dito kasi makikita natin, nakakabahala na sila. So madaling i-search po yan eh. Punta ka lang sa channel na rin, Zane, kung live man po yan. I-type lang yung title na yun, lalabas na po yan. Lalabas po kung saan yung particular vlog po niyan. Pag tinype nyo po yan, makikita nyo po dito, ito na po yung original. Nakakabahala na sila. Ito yung original po na vlog. Kasi yung kanina, nireaksyonan ni Redsen yung sarili niya. Kasi siyempre may mga paliwanag din siya. Kasi may mayayari siya ni Boss Leo. Paalisin siya dyan. Stop na yung allowance ng anak niya. Pag inilaglag niya talaga yung boss niya. Kasi mga simple kapaliwanag siya. Ginamit niya ito kasi ito ang ginagamit din po nung nagre-reaction. Okay po. So para hindi tayo malito, tingnan natin, kailan ba itong video na yan? Okay, check po natin ha. O ito. Ang date po nito ay April 20. April 20, 2026. Okay po. So meaning, hindi pa nagpapatulpo. Kasi yung pagpatulpo, kasal ni Kakay. May 7 yun. May 7 yung kasal. Yun po yung araw ng pagpatulpo. Iurong mo man ng ilang araw yun, hindi pa rin po ito masasakop eh. Malayo-layo po eh. April 20. So, ibig sabihin, mga kulang-kulang 3 weeks pa ang lumipas bago nagpatulpo. Kaya kung sakasakali man, may tinukoy si Pulang Uod doon na silang nasa likod, hindi kasama yung magpapatulpo. Naiintindihan niyo po, hindi kasama yung about sa magpapatulpo na yun nga po ang topic natin sa ngayon. Maaaring nasa likod, sinasabi nila nung nagkahiwa-hiwalay na, nung umiwalay sila, kasi sponsor yun eh. Baka ang tinutukoy niya, nasa likod, yung kung ano man kailangan, lalo pa kaperahan, kailangan nila, tinutulungan sila. Ano po? So maaaring yun ang tinutukoy ni Pulang Uod dyan sa pagkakataon na yan. Hindi yun about patulpo. Malinaw. Baka kasi, Kuya Julie, nagtatanggol mo naman yung sponsor. Hindi ho, kinuha lang po yung totoo. Base po sa mga ebidensya, doon tayo nagbabatay. Ngayon na, alam niyo na kung sino mastermind. Ay, sino nga ba? Bakit nga ba may alam si Kuya Julie dito sa bagay-bagay na ito? Alam nga ba ni Kuya Julie? Nanghuhula rin si Kuya Julie dito. Ako po, naniniwala ho, ako ang nasa isip ko, 100% yun yan. Sa palagay ko lang po sa mga pag-iipon ko ho ng mga info, yung sa dami ng mga info po na iniipon natin, tapos yung history, yung mga about sa Kalingap, parang ramdam ko eh. Pero gusto ko ho, malaman nyo rin. Yung alam ko. Ito po yun. Sasabihin ko na po sa inyo. Sino nga ba ang pinakautak? Sasabihin ko ba? Sabi kasi dapat daw matibay ang ebidensya eh. Hindi pwedeng ebidensya ay chat-chat lang. Hindi pwedeng ang ebidensya mo ay voice record lang. Hindi pwedeng ang ebidensya mo ganito lang. Dapat po may matibay tayong ebidensya. Ano ba? Kaya ang sagot ko po dyan mga kabayan po natin, para 100% po, walang problema,
walang problema ang reaktor, walang problema ang lahat, hindi magkakamali. Ano po, ang masasabi ko lang po sa inyo, ang pinakatamang magbigay ho ng totoo information kung sino ba talaga ang pinaka-mastermind, antayin po natin ang Batalero family. Alam po nila eh. Yung nakipag-usap sa kanila, kilala nila eh. Okay po. So, ibig sabihin ho, ang nakakaalam po niya na walang mintis sigurado, walang mintis 100%, mali man na lang magsinungaling sila. Ano po? Pero kung totohanan, kasi po tingnan niyo po tingnan niyo po ang senaryo. Kung mahal nila ang nakapaligid sa kanila, let's say, mahal nila ang sponsor, mahal nila ang kung sino-sino, mahal yung mga tumutulong sa kanila, kung alam nilang napagbibintangan yung iba, na alam nilang hindi naman yun, magsasalita sila. Kung mahal nila yung mga nasa paligid nila, magsasalita sila. Kasi totoo naman eh, masaktan yung masaktan kasi yun ang totoo. Minsan mahirap tanggapin po yung totoo eh. Kaso yun po ang totoo. So kung sakali man kung sino nag-isip niyan, ay pagdusahan mo kasi kung nakaisip niyan eh. Kaya lumala yung sitwasyon ng Batalero sa Kalingap. Kasi dyan sa naisip na pinatulpo nyo na hanggang ngayon si Kuya Bal hindi makamove on. Di ba po, marapat na napagdusahan yan ng concern. Ang tanong, sino yung concern na yan? Sino yung mastermind na yan? Alam ng Batalero family. Antabayanan nyo po yan. Palay nyo sa channel ni V, lumabas. Kaabang-abang po yan. Ano po, dyan ko lang po muna tatapusin po, ayaw kasing mag-ano po ng, di ba po? Alam ko ho, kahit sino sa atin, or marami sa atin, may kutob kayo. Pero para maging 100% hindi tayo magkamali, antayin po natin ang sasabihin ho ng Batalero family. Agree kayo sa sinasabi ko po, 100% po walang mintis yan.